Pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtungo sa bahay ni Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. At noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. At nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. At nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit winika ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay bilis po ng araw. Ngayon ay nasa ikalawang buwan na po tayo ng taon. At sa susunod na linggo, hindi pa po, sa susunod pa, sisimulan na natin yung panahon ng Kwaresma. February 14 po yan, kaya huwag na kayong mag-date ng February 14. Ang date natin, Ash Wednesday. Buong taon, buong buwan naman po yan eh. Hindi nyo kailangan makipagsiksikan ng February 14. At pag February, buwan po ng Pebrero, anong pumapasok sa isip natin? Pag buwan ng Pebrero, yan, mag-good time natin, yung mga may birthday ng Pebrero. Ang biro lagi, kulang-kulang. Diba? Yung po yung biro. Kasi nga, may leap year eh. Di po ba? Kaya yun yung kantsaw. Leap year. Kaya pag pinanganak ka ng February 29, eh, napakabata mo pa dahil hindi ka nagbe-birthday taon-taon. Pero sa kabila po ng sabihing biro, kulang-kulang, napakaganda po ng Pebrero. Kasi yung kulang-kulang na biro na yon, ang mas maganda po, ano yung nagpupuno doon? Pag buwan ng Pebrero, yan ay buwan ng pag-ibig, buwan ng pagpapagaling. Kaya ko sabihin mo, may kulang-kulang, walang hindi pagpupunan. At sa buwan ng Pebrero talagang punong-puno po yun. Dahil ang inaaral sa atin ay pag-ibig at pagpapagaling. Pag-ibig dahil nandiyan yung tinatawag nating Valentine's Day celebration. At pagpapagaling, pista ng Birhen ng Lourdes. February 11. Ang mahal na Birhen na nakilala natin, na dinarayo mula pa sa iba't ibang mga lugar. Pag pumunta ka lalong higit ng Europe, bahagi ng trip po yun. Punta ng mahal na Birhen ng Lourdes, ina ng kagalingan. Sa Ebanghelyo, natunghayan po natin yan.
ang kapangyarihan ng Panginoon na pinamalas niya sa pamamagitan ng pagpapagaling. At ang narinig natin ay isang tipikal na araw sa buhay ng Panginoon. Sabi po doon, mula sa sinagoga, walang sinasayang na oras ang Panginoon. Mula sa sinagoga, nandun, nagpupunta siya sa mga lugar na yun para mangaral, para aralan ng mga tao. At pagkaraan nun, hindi siya tumitigil, magpapagaling. Narinig natin kung paano nung umuwi na, hindi pa rin natapos yung pangangaral at pagpapagaling ng Panginoon. Sinundan pa rin siya doon sa bahay ni Simon. At ultimo yung biyanan ni Simon Pedro, merong sakit, pinagaling din niya mula sa lagnat. Tapos ang mga tao nagsunuran pa din hanggang sa gabi na yon. Nagkagulo sila doon sa labas. Puno yung bahay. Halos, sabi po doon, nagkatipon ang buong bayan sa pintuan ng bahay. At lahat sila patuloy na pinagaling ng Panginoon. At hindi po yun isang araw. Yun ang araw-araw na buhay ng Panginoon. At pag-iisipin natin, saan kumukuha ng Panginoon ng lakas? Wala sinabi sa Ebanghelyo na ang Panginoon ay nag-day off at nagpahinga kasi na-tensyon o na-over-fatigue. Wala pong ganong bokabularyo sa banal na kasulatan. Ang pinaka-panghihina na mararamdaman natin na babanggitin sa Ebanghelyo, ang Panginoon ay nahabag. Doon makita natin, punong-puno ang Panginoon ng pag-ibig, kung kaya lahat pinagagaling niya, pinahuhusay niya. At anong dahilan? Anong susi? Pagdadasal. Yan ang napakaganda po na pansinin natin sa buhay ng Panginoon. Sabi po doon, madaling araw pa. At hindi to minsan, maski po sa ibang mga pagkakataon. Gigising siya, hahanap siya ng ilang na lugar, uuna siya doon para manalangin. At sabi nga niya, ang pagkain niya, meron siya ibang pagkain. At yung pagkain niya na yun, yung pagtupad sa kalooban ng Diyos. Yung pananalangin niya na yun, yun ang nagsustain sa Panginoon. Yung patuloy na kaugnayan niya, kaya hindi siya napagod, hindi siya naubusan, hindi siya nawalan ng pag-ibig. Isa kasi yan nariyan sa mga tao magtira ka naman ng katiting para sa iyo. Hindi mauubos kung lagi kang nakaugnay sa Panginoong Diyos. Kaya yan po yung napakagandang pinapaalala sa atin na ang pananalangin napakahalaga dahil ang paglalaan natin ng oras na yan, hindi yan para sa Diyos, kundi para sa atin yan upang sa bawat pagkakataon na tayo nakikipagtagpo sa Panginoon, tayo'y pagalingin niya at tayo'y palakasin niya at sa atin ay iparamdam niya ang kaniyang pag-ibig. Kaya yung karanasan po na yun ng pananalangin, bagamat sabihin natin, sama-sama tayo nagsisimba, sama-sama tayo nagdadasal, ang engkwentro natin sa Panginoon, personal. Katulad nung naranasan ng biyanan ni Simon Pedro. Hindi po simpleng bagay lang yan na gumaling siya. Pwedeng simplihan ng Diyos yung pagpapagaling na parang lahat ng makalapit o gagaling kayo. Diba? Kung tutusin, umawak lang sa damit ng Panginoon, gumaling Pero alam po natin, hindi ginawa ng Panginoon na instant yung pagpapagaling na yun. Ngayon, pwede mong gawain kung tutuusin yan. Na matapos imagine mo, buong bayan yun nandun. O di sige. Gawin natin yan parang signal ng internet na, sige, i-on ko yung aking hotspot. Lahat ng nandyan sa range na yun, may router, masasagap ninyo. Nandito kayo sa loob ng simbahan, mararamdaman nyo, gagaling kayo, lalakas kayo. Pero hindi ganun yung ginawa ng Panginoon. Dito, mapansin nyo po, maganda yung binanggit ni San Marcos na
proseso. Sabi po doon, ang ginawa ng Panginoon, una, nilapitan niya yung babae. Alam, sa tuwing tayo po nagdadasal, bagamat sa isip natin tayo lumalapit sa Panginoon, sa tuwing tayo po nagdadasal, nilalapitan tayo ng Diyos. Kung ang panalangin para sa atin pagsabi lang ng mga kahilingan natin, pagsabi lang ng mga pangarap at gusto natin, mapapagod tayo. Kasi yung gusto mo ngayon, hindi yan yung gusto mo sa susunod, ganyan lahat. Sa unang pagbasa, natunghayan po natin yung hinaing ng tao na kinukwento ni Job. Nandun lahat. Si Job, nakilala natin sa buhay, sinubok siya. Alam natin yung sinabi niyang, hubad akong dumating sa mundo, hubad din akong uuwi. Ako'y nilikha ng Diyos, alabok din ako babalik. Nagbigay ang Panginoon ng mabubuting bagay. Kung tumanggap man ako masama, maano yun? Purihin ng Panginoon. Pero yung alam natin na hope po na yun, yun yung 3 chapter lang. Yun yung simula sa kadulo ng aklat ni Job. Hindi ko matandaan kung mahigit 20 po yun, puro hinaing na yun, yung gitna. At yun yung narinig natin. Na sa pagsuong sa buhay, pag ang titignan mo lang yung buhay, mapagod ka. Kung titignan mo lang sa bagay lang na yun, kaya walang katapusan lahat. At sinubok siya, sabi nga ng demonyo, madali. Kaya lang malapit sa'yo yan kasi mabuti nararanasan niya Tanggalin mo lahat yan, tingnan mo kung magdasal pa't maging tapat sa'yo at manatili yan. At yun ang ginawa ng demonyo kay Job. Inalis sa kanya lahat. Pinatay yung kanyang mga anak, namatay yung mga anak niya, nawala yung mga kabuhayan niya, nawala yung mga kaibigan niya, nagkasakit siya, at di lang basta sakit, tinubuan siya ng bukol sa buong katawan. Iniwan na siya ng lahat. Ultimo yung asawa niya sa bandang huli, tinatanong siya, nasaan ang Diyos mo? Mabuti ba talaga ang Diyos mo? Bakit ganyan ang dinaranas mo? At doon, matutunghayan natin pag binasa niyo po yun, tatanungin din talaga ni Job yun. Dadating siya sa punto na yun. At sa kanyang pagtatanong na yun, yung pananalangin niya na yun, sasagutin din siya ng Diyos. At ipaliliwanag sa kanya. At maliliwanagan siya. At mauunawaan niya na ang katotohanan ng Diyos ay hindi yung mga bagay na yun, kundi ang katotohanan na nandun ang Diyos. At yun yung napakagandang makita po natin na ang pagpapagaling ay hindi nawalan ka ng sakit. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi masarap ang iyong buhay. Ang pagpapagaling at pagmamahal ng Diyos ay nandun na nararamdaman mo ang Diyos na lumalapit sa iyo kasama mo. At yun po yung pagdadasal. Na sa ating pagdadasal, ang maramdaman natin ay ang presensya ng Panginoon. Kaya nga, nilapitan ni Jesus ang babae. Tapos ano pong ginawa ng Panginoon? Hinawakan ang kanyang kamay. Ang napakagandang biyaya na maramdaman natin sa ating pagdarasal ay ano? Ang nandun na nararamdaman natin, kasama natin ng Diyos. Nadarama natin yung presensya niya. Kaya hindi po ibig sabihin na wala kang sakit. O nawala yung sakit mo. Eh ano ngayon kung mawala yung sakit mo at ano ngayon bukas? Ang pinakamahalaga ngayon, na kahit may sakit ka, ay buhay ka pa. At may nagrereklamo po ganun Bakit daw? Siya pa yung may sakit. Sa dinami-dami ng tatamaan ng sakit, bakit ako pa? Ba't di nila yung mga walang hiya na yan? Ang mga nagkaroon ng sakit. Sabi ko doon sa tao, o di ba kako tingnan mo? Buhay ka pa hanggang ngayon? Yung mga kasabayan mo, gumraduate na. Meron nga iba walang sakit pero ang gusto nila mamatay. Bakit? Kasi hindi nila nararamdaman yung pag-ibig. Hindi nila nararamdaman yung paghipo sa kanila ng Panginoong Diyos at pagsama sa kanila ng Panginoon.
sa katauhan ng mga tao na nakapaligid sa kanila. Sa pagdadasal, pag nanalangin tayo, hindi natin makikita yung sakit na hadlang o problema. Ang makita natin ay paanong ang Diyos lumalapit sa atin, hinahawakan tayo sa kamay, ginagabayan tayo, pinadadaman niya yung kanyang presensya sa atin. At nandun tayo'y ibinangon. Sa atin po kasi sa Tagalog, ibinangon eh. Sa Ingles, mas maganda po eh. And Jesus lifted her up. Tinaas siya. Bago mangumunyan, pag tinaas po yung osya, sinasabi, itong kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa ating mga kasalanan. Mapalad tayong tatanggap sa Kanya. Kasi ano po yung sagot natin? Panginoon, hindi po ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling ako. Nung seminarista pa ba ako, inisip ko yun. Paano ako gagaling? Naman ako sakit. Kasi inisip ko yung bang kailangan meron kang malalang sakit para gumaling. Pero gagaling tayo. Kasi huhusay tayo, bubuti tayo. Lubos nating mararamdaman yung presensya ng Panginoong Diyos at yun yung dala-dala din natin na ibibigay natin sa iba. Kaya itataas tayo ng Panginoon. Sa pananalangin, diyan po natin yan mararamdaman. Kaya huwag nating isipin na kung sakaling nandyan yung mga alalahanin, mga intindihin, mga pinagdaraanan na yan, lalo na sakit, kamatayan, ikalungkot natin. Ang pananalangin, yun ang laging magbubukas ng kaisipan at puso natin na ang Diyos ay napakabuti. At hindi tayo kailanman iniiwan. Ang kanyang pag-ibig na pinadadaman niya sa bawat araw ng ating buhay, anuman ang pinagdaraanan natin sa ating buhay, ang pinakamalaking grasya na dinaranas natin. Minsan nga po, meron po akong binilesa na bahay. Sabi nila, Father, natatandaan niyo pa po yung anak namin na pinahiran niyo po ng langis nung araw. Tapos naalala ko, estudyante niyo po dati. Saka ako na, sabi ko noon, hindi ko naalala na. Nung sabihin doon lugar, naalala ko na. May cancer po yung bata eh. Iisang anak nila na babae, bunso nilang anak. 3 silang nag-aaral sa amin po eh. Yung 2 lalaki sa amin nag-aaral. Tapos namatay yung kanilang anak. Hindi po tayo nag-abot nun, pero inabutan pa po namin. Naamoy ko pa po yung langis. Ano po, mga more than 7 or 8 years. Ang kinukwento niya, totoo po ko kasi naaalala pa nila. Pero nakakatawa po doon, sa kabila ng karanasan nila na yun, hindi madali. Mahirap po yun. Pero niya pagkaraan nun, hindi sila namitawan sa Panginoon. Linggo-linggo sila nagsisimba. Mag-anak sila na nandun. Patuloy sila sa buhay. Tapos kinukwento nila, yung pong best friend ng anak namin na yun, parang siya yung pumalit. Ngayong college na po siya. Parang siya po yung patuloy na nakikita namin yung anak namin. Doon matunghayan po natin yung karanasan na ang napakahalaga sa ating pagdadasal ay maramdaman natin yung pag-ibig at pagpapagaling na yun ng Panginoon. Kaya ngayon biyanan ni San Pedro, pagkaranas siya gumaling, ano po sabi ng Ebanghelyo? At naglingkod sa kanila. Tayo pa nagkasakit, sasabihin sa'yo, abi, huwag ka munang kumilos at baka ka mabinat. Siya hindi. Nakita niya na ang halaga ng kanyang buhay ay yung italaga niya talaga yun para sa Panginoon. Sa buhay po natin ganun din. Sa banal Eucharistia, patuloy na lumalapit sa atin ang Panginoong Diyos. Binibigay niya yung kanyang sarili, pinadadama niya sa atin yung kanyang presensya. Baunin lagi natin at damahin ang pag-ibig na yan ng Panginoong Diyos. At nawa, sa pakikitungan natin sa ating kapwa, maramdaman yan.
Ngayon, ang daming mga sakit. Ang sakit, sinasabi nila, hindi na pinag-uusapan ngayon masyado yung diabetes, hypertension, cancer. Ang mga sakit ngayon na pinag-uusapan, depression, anxiety, kung ano-ano yan. Nung araw, wala naman po niyan eh. Di ba pag-isipin natin? Kaya nga noong una, parang dinidismiss mo. Kasi, iniba na rin kasi natin yung ating uri ng pamumuhay. Kung sinasabi niyang araw, kaya ikaw marami may diabetes kasi puro kain ka ng kain na maraming asukal, kain ka ng kain na maraming mga asin. Ba't marami ding mga anxiety at mga ganyan ngayon? Pansinin niyo po, minsan, sama-sama kayo, mga kaibigan niyo o pamilya. Habang naghihintay kayo, kunyari kakain, lahat kayo nakayuko lahat. Taimtim na nagse-cellphone. Hindi kayo nag-uusap. Tapos pag magkakahiwalay, saka kayo mag-chat-chat. Tapos saka mo titingnan ngayon kung sino. Samantala nung kaharap mo, hindi mo tinitigan. Yun po siguro yung kailangan nating baguhin. Ipadama natin yung pag-ibig na yan ng Panginoon sa bawat. Patuloy nating pahalagahan yung bawat isa. Dalahin natin yung bawat isa sa pagdadasal. At andun, hayaan natin ang Panginoon, lapitan tayo, hipuin tayo, hawakan tayo sa kamay, itaas tayo. Hanggang paano nararamdaman natin yung pag-ibig na yun ng Panginoong Diyos. Kahit sa may sakit, hawakan mo kamay. Huwag mo naman itaas na't baka mamaya masasakit na katawan. Hawakan mo lang. Sigurado po ako, mapaparamdam mo yung pag-ibig. Sapat na yun. Para yung tao, hindi higit pa sa kanyang katawan, yung spirito niya, nandun na bumabangon, malakas. At naghahangad ng buhay dahil nararamdaman ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Punuin natin ang anumang pagkukulang na yan sa pamamagitan ng pag-ibig at pagpapagaling. Baunin natin yung kabutihan na yan ng Panginoon at ibahagi natin sa bawat isa.